Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko? Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema. Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan? Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko. Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan. Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow! Kaya pala akong tulungan gumawa ng report. Mas mabilis na ang benta ko. Narito ang tinig ng makabagong panahon. Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan. Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello, great day, mabuhay, isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyo ng Sabado, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Ako po si Pocholo De Leon Gonzales, the Voice Master of the Philippines. Ayan, ako rin ang tinatawag na the AI Voice Master. Ako rin po yung founder ng Creative Voices Productions, AI Education PH, at syempre ang AI Negosyo, no? At ang inyong kasama sa bawat linggo dito lang sa AI Talks with the Voice Master. At ngayong mga araw na ito, mga ka-AI, medyo kakaibang ating episode. Dahil hindi ako nagsasalita mula dito sa studio sa Pilipinas. Wala ako sa Makati at hindi ako nasa isang conference room. Hindi ako nasa isang classroom, no? Obviously. At nandito ako ngayon sa London, England, United Kingdom. At habang sinasabi ko ito, nandito ako ngayon sa paligid ng London Bridge. Opo mga ka-AI, London Bridge. Actually, yun ang Tower Bridge, andun yung London Bridge. Pero tinatawag na London Bridge City. Hindi lang ito simpleng tulay. Para sa akin, simbolo ito ng koneksyon. Koneksyon ng nakaraan at kinabukasan. Koneksyon ng kultura at teknolohiya. Koneksyon ng Pilipinas sa buong mundo, no? At habang nakatayo tayo rito, ramdam na ramdam mo ang kasaysayan ng London, no? Sa paligid, may mga lumang gusali, may modernong train system, may mga taong naglalakad papunta sa trabaho, may mga turista, may mga negosyante, may mga estudyante, at may mga creators din at innovators. At dito mo makikita ang isang malaking katotohanan. Ang bansang marunong mag-ingat sa kasaysayan, mas marunong humarap sa kinabukasan. Yan ang unang aral natin ngayong episode na ito dahil ang pag-uusapan natin, no? Pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang London, hindi lang travel, hindi lang magandang tanawin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang London Tech Week 2026. At higit sa lahat, ang paglahok ng Department of Science and Technology o DOST sa isa sa pinakamalaking technology gathering sa buong mundo. Kaya mga ka-AI, ito ay hindi lang ordinaryong balita, no? Ito ay isang malaking mensahe. Ang Pilipinas ay hindi lang nanonood sa global technology revolution. Ang Pilipinas ay nagsisimula ng tumayo sa entablado, no? At ang tanong natin ngayon dito ay, handa na ba? Handa na ba tayong mga Pilipino na hindi lang maging users ng technology, kundi maging creators, builders, innovators, founders, storytellers, educators, at global innovators? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, dito lang sa episode 43 ng The AI Talks with the Voice Master. Mga ka-AI, habang, alam mo yun, pag sinabi mo kasing London, ayan, maraming pumapasok sa isip natin, di ba? Yung Big Ben, ayan. Tulad niyan, ayan, Buckingham Palace, Red Bus, Tube, YouTube, rainy weather tulad ngayon. Grabe, ngayon ko lang nalaman, lagi palang umuulan dito.
Siyempre, royal family, si Harry Potter. Yan, may picture din tayo doon. At siyempre, London Bridge, no? Pero habang naglalakad ako dito kanina, hindi lang ako turista din, no? Observer din ako. Student, broadcaster, at bilang isang Pilipino na matagal nang nagsusulong ng boses, yan, edukasyon, komunikasyon at AI. Ang tanong ko habang nandito ako ay, bakit ang isang lungsod gaya ng London ay naging global center ng innovation? Hindi dahil mas magaling sila bilang tao, no? Hindi dahil mas matalino sila kaysa sa atin. Hindi dahil wala silang problema. May problema rin sila. Mahal ang cost of living. May traffic din sila, o may traffic din dito na matindi, no? May social issues, political issues, at tao rin sila. Pero may isang bagay na malinaw. Meron silang sistema. At ang sistema, nagpapalakas sa talino ng tao. Yan ang hindi natin masyadong napag-usapan at napag-uusapan sa Pilipinas eh. Marami tayong magagaling na Pilipino, marami tayong creatives, maraming madidiskarte, mga genius, pero minsan ang problema, ang galing ng Pilipino ay nakikipaglaban sa kakulangan ng sistema, no? Kulang sa suporta, sa funding, kulang sa mentorship, kulang sa market, at kulang sa international exposure na tulad nito, no? Ano pa, kulang sa bridge, sa tulay. at kaya napakaganda ng simbolo na nandito tayo ngayon sa London Bridge habang pinag-uusapan natin ang London Tech Week, no? Kasi ang tunay na tanong ay, paano tayo gagawa ng tulay mula sa Filipino talent papunta sa global market? Paano natin tatawirin ang ilog ng takot, kakulangan at maliit na pananaw? Paano natin dadalhin ang imbensyon ng Pilipino mula sa laboratorio papunta sa industriya? Mula classroom papunta sa komunidad? Mula idea papunta sa negosyo, no? Mula sa prototype papunta sa produkto. At mula produkto papunta sa mundo. Yan ang trabaho ng tunay na innovation. Hindi lang invention, hindi lang idea, no? Hindi lang award, hindi lang certificate. Ang tunay na innovation, nagagamit, nabibili, ano pa? Siyempre nakakatulong, no? Nakapagbibigay din ng trabaho, katulad ng plano namin ng ating partner na si Birch, no? Sa Phil Global Youth Foundation, no? Kailangan magkaroon ng 10,000 na trabaho, no? Sa isang kumpanya. Ayan, nakakapagligtas ng buhay. Ayan, nakakapagpabago ng sistema at siyempre, pumapasok ang papel ng DOST dito. Alam niyo mga KA, para sa mga ordinaryong Pilipino na ngayon lang narinig ang London Tech Week, ganito lang yan. Ang London Tech Week ay isang malaking pagtitipon ng technology leaders. Actually, nandiyan si Mati ng 11 Labs, no? Startups, inventors, founders, policymakers, researchers, innovators, at companies mula sa iba't ibang bansa. Parang malaking palengke ng kinabukasan. Pero hindi palengke ng gulay. Palengke ito ng ideas, AI, cybersecurity, palengke ng health technology, fintech, no? Robotics, you know. Siyempre, palengke ng climate tech at future jobs, mga global partnerships. At kapag sinabi nating palengke, hindi ko minamaliit, no? Alam niyo sa Pilipinas, ang palengke ay buhay. Tama? Doon nakikita ang seller at buyer at doon nangyayari ang tawaran. Patawad po. Yan. Doon nagkakaroon ng oportunidad na doon gumagalaw ang ekonomiya. Ganon din ang London Tech Week, no? Ang kaibahan lang, ang tinda rito ay hindi isda o gulay. Ang tinda rito ay, alam nyo ano? Solutions. Ang usapan rito ay investment, no? Ang tanong kasi rito ay, ano ang kaya mong dalhin sa mundo? At dito mga KA, mahalaga ang presensya ng Pilipinas, o presensya, no, ng Pilipinas. Dahil kung wala tayo sa mga ganitong global gatherings, madalas tayo ang huling nakakaalam, huling nakakasali, huling nakakakuha ng opportunity, di ba? Huling nakakapag-posisyon. At alam nyo naman ang pochology ko dyan, no? Kapag huli ka palagi sa future, huwag kang magtataka kung lagi kang naiipit sa past. Kaya mahalaga na nandito ang Pilipinas sa London, England. Mahalaga na nandito ang DOST, mahalaga na may Philippine Pavilion dahil ang bawat booth, bawat flyer, bawat pitch, bawat handshake, bawat conversation, demo,
Posibleng maging simula ng partnership yan, investment, collaboration, o global breakthrough, no? Kaya mga ka-AI, ang participation ng DOST sa London Tech Week ay hindi lang pang picture, hindi lang pang post, hindi lang pang ribbon cutting, ha? Hindi lang para masabing may Philippine flag sa venue. Alam niyo, mas malalim ito eh. Ang DOST, lalo na sa pamamagitan ng DOST TAPI o Technology Application and Promotion Institute, ay may mahalagang papel sa pagdadala ng Philippine technologies sa market. Sa simpleng salita, kapag may imbensyon ng Pilipino, paano ito magiging negosyo? Kung may research ang scientist, paano ito mapapakinabangan ng tao? At kung may prototype ang startup, paano ito lalabas ng laboratorio? Kung ang kung may brilliant idea ang Pilipino innovator, paano ito makakarating sa investor, distributor, hospital, school, factory, LGU o global market? Yan ang malaking tulay. At sa London Tech Week, may oportunidad na ipakita sa mundo na hindi lang tayo magaling sa service. Hindi lang tayo magaling sa call center, sa entertainment, sa caregiving, yan. Hindi lang tayo magaling sa pagiging OFW. Magaling din tayo sa science. Magaling tayo sa health, technology, at sa materials engineering. At magaling din tayo sa learning technology, no? At digital solutions. Ano pa ba? Magaling din tayo, di ba, sa invention. Magaling tayo sa applied innovation. At dapat marinig ng mundo yan, no? Kasi alam mo, minsan mga ka-AI, ang problema sa Pilipino, hindi kakulangan sa galing, no? Kakulangan sa amplification. May boses tayo pero hindi lang laging naririnig. May produkto tayo pero hindi laging nakikita. May research tayo pero hindi laging nabebenta. May talent tayo pero minsan kulang sa platform. At bilang The Voice Master, yan ang lagi kong sinasabi. Ang boses na hindi ginagamit, nawawala. Ang galing na hindi ipinapakita, nakakalimutan. Ang imbensyon na hindi naisasalaysay ay hindi naintindihan. Kaya mahalaga ang storytelling sa science, no? Tulad ng ginagawa ko, I'm your storyteller. Mahalaga ang communication sa innovation. Mahalaga ang branding sa technology. Mahalaga ang voice sa global competitiveness at hindi sapat na maganda ang technology mo, ha? Kailangan kaya mong ikwento kung bakit ito mahalaga. Kailangan kaya mong ipaliwanag sa ordinaryong tao na, di ba? Kailangan kaya mong kumbinsihin ang investor. Kaya mong ipakita ang human impact dahil ang mundo ngayon ay hindi lang naghahanap ng invention. Naghahanap ang mundo ng solusyon na may kwento, may purpose, may impact at may malinaw na market. Alright? Alam niyo, sa London Tech Week, ang Philippine Pavilion ay isang napakahalagang simbolo, no? Isipin niyo ito, isang malaking global event. May espasyo ang Pilipinas, no? May pangalan ang Pilipinas. May bandera ang Pilipino, ang Pilipinas. Diba? May technologies ang Pilipinas, may mga kumpanyang Pilipino na hindi lang sumisigaw ng Pinoy pride, kundi nagpapakita ng totoong produkto, no? Totoong solusyon, totoong innovation. At dito lumalabas ang isang mahalagang aral. Ang Pinoy pride ay hindi dapat puro emosyon. Dapat, syempre, may execution din. Dapat may produkto, dapat may kalidad at may data. At syempre, dapat may business models din yan. Ano pa ba? Dapat may global readiness. Kasi alam nyo, madaling magsabing world-class ang Pinoy. Pero ang tanong, ready na ba ang produkto mo sa buong mundo o sa world? Ready na ba ang pitch mo? Ready ba ang website mo? Or ready ba ang documents mo? Ano pa? Ready pa yung IP or intellectual property mo? At ready na ba ang team mo or customer service, support, or pricing mo? No? Ano pa ba? Ready na ba yung standards mo? Ang storya mo? Yan ang malaking hamon sa ating mga Pilipino. Kaya para sa akin, ang London Tech Week ay hindi lang event, no? Mirror ito, mirror. Salamin. Makikita mo rito kung nasaan na ang mundo at makikita mo rin kung ano ang kailangan nating habulin, no?
Hindi para maliitin ang Pilipinas, kundi para gisingin ang Pilipinas. Kaya mga KI, no, hindi pwedeng puro sana all. Dapat tayo rin, di ba? Hindi pwedeng puro grabe sila. Dapat gawin natin. Hindi pwedeng puro ang galing ng ibang bansa, no? Dapat ipakita natin ang galing ng Pilipino. Pero para magawa natin yan, kailangan natin ng 3 bagay. Ano yon? Una, edukasyon. Pangalawa, ecosystem. At ikatlo, exposure. Education para maintindihan natin ang AI, technology, innovation, entrepreneurship, at ethics. Ecosystem para hindi nag-iisa ang innovator. Exposure para makita tayo ng buong mundo. At itong London Tech Week, malaking exposure ito, no? Sobrang laki, no? At ngayon, baka may nakikinig sa atin at sasabihin niya, Voice Master, ang layo naman yan sa buhay ko. London Tech Week? DOST? AI? Ano pa? Innovation? Ang problema ko ngayon, pamasahe, tuition, pagkain, trabaho, bills, internet, renta. Alam nyo, totoo yan. At hindi natin dapat maliitin ang araw-araw na problema ng ordinaryong Pilipino. Pero ito ang totoo, ang AI at technology ay hindi nahiwalay sa pang-araw-araw na buhay. Kapag nag-a-apply ka ng trabaho online, technology yan. Kapag gumagamit ka ng mobile banking, technology yan. Kapag kumukuha ka ng online class, technology, syempre, technology yan. Kapag may telemedicine, technology yan. Delivery app, ano pa, kapag ang negosyo mo gumagamit ng chatbot, no? Gumagawa ng content sa TikTok, YouTube, Facebook, abay, syempre technology yan. Kaya, kapag ang anak mo gumagamit ng AI sa school, that's technology. Alright? Ano pa? Yung teacher, gumagamit ng AI lesson plan. Farmer, gumagamit ng weather data. At ang doktor, gumagamit ng diagnostic tools. Technology yan, syempre. Kaya ang tanong, hindi na gagamit ba tayo ng technology? Ang tanong ngayon, gagamitin ba natin ito ng tama? Maintindihan ba natin ito? At naintindihan ba natin ito? Mapapakinabangan ba natin ito? Makakalikha ba tayo ng gamit? O paano natin magagamit ito? O magiging consumer lang ba tayo habang ang iba kumikita? Yan ang laban ngayon. Hindi ito simpleng AI hype. Hindi ito puro pa-cute na prompt. Hindi na ito puro AI picture. Hindi na ito puro avatar. Ang AI ngayon ay infrastructure, no? It's also a business tool. Education tool. Ano pa? Communication tool. Ang AI ngayon ay national competitive issue. Kapag hindi marunong ang bansa sa AI, magiging dependent ang bansa sa bansang marunong. Kapag hindi marunong ang teacher sa AI, mahihirapan siyang gabayan ang estudyanteng gumagamit gumagamit ng AI. Siyempre, kapag hindi marunong ang entrepreneur sa AI, matatalo siya ng mas maliit pero mas mabilis na competitor. Kapag hindi marunong ang creative sa AI, maiinggit siya sa mga marunong imbes na makipag-collaborate. Kapag hindi marunong ang government sa AI, mahihirapan itong gumawa ng mas mabilis, mas malinaw, at mas accessible na serbisyo. Kaya mga ka-AI, no? Ang AI literacy is no longer optional. AI literacy is survival, empowerment. AI literacy is national development. Okay? Nandito ako ngayon sa London at marami pa akong napapansin. Una, transport system. Ang tren, bus, tube, pedestrian system, signage, payment system, lahat interconnected, no? Hindi perpekto pero gumagana. At kapag gumagana ang sistema, gumagaan ang buhay natin, no? Pangalawa, preservation. Makikita mo ang mga lumang buildings, churches, bridges, historical markers, museums. Hindi nila binubura ang nakaraan para lang maging modern. Pinapakita nila na pwedeng magsama ang history at technology. At pangatlo, confidence. Kapag may event dito,
malinaw ang branding, malinaw ang venue, ang registration, ang schedule, no? At siyempre malinaw ang purpose. At yan ang kailangan natin sa Pilipinas. Hindi sapat na magaling tayo, no? Kailangan organized. Kailangan organized. Hindi sapat na creative lang tayo, no? Kailangan consistent tayo. At hindi sapat na puro puso pero walang utak, no? Kailangan may process tayo. Hindi sapat na madiskarte tayo. Kailangan madisiplina, no? At kasi alam nyo, yung diskarte na walang sistema, nakakapagod yan. Pero ang diskarte na may sistema, lumalago. Yan ang malaking aral. At sa AI Education PH, AI Negosyo, Creative Voices, CBAP at lahat ng ginagawa natin, yan ang gusto nating itanim sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa Phil Global Youth Foundation. Hindi lang creativity, passion, kundi creativity plus system. Passion plus process. Talent plus technology. Voice plus vision. Purpose plus execution. Alright? Alright, sa London Tech Week, kitang-kita ang usapan, no? Dito sa AI negosyo, AI sa health, AI education, AI sa manufacturing, at AI. So with that, sama-sama tayo mamaya uli at abangan nyo ang AI 101, AI Balitang AI, at syempre ang AI and personal interviews. Makakasama natin ang isa sa kinikilala sa technology dito sa Pilipinas. With that, see you later! Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence. Great day! Matagumpay na naidaos ang unang araw ng London Tech Week 2026. Isa sa pinakamalaking tech conferences sa buong mundo na ginanap noong June 8 to 12 sa Olympia, London. Umabot sa mahigit 30,000 katao ang dumalo sa opening day ng naturang event. Kabilang sa mga nagbigay ng talumpati sina Sakir Sharma at Sadiq Khan na tinalakay ang lakas ng tech economy ng United Kingdom at ang kahalagahan ng responsible technology at inclusivity sa mundo ng inobasyon. Malaking bahagi ng usapan ang artificial intelligence, kung saan nagtanghal ang mga higanting kumpanya tulad ng Microsoft at AWS. Tampok din ang mga session sa fintech, sustainability, at quantum technology. Ayon sa mga organizer, 89,700 enterprise leaders, 8,200 startups, at 400 speakers ang inaasahang makikilahok sa buong linggo ng kaganapan. Tuloy-tuloy ang mga kaganapan sa London Tech Week 2026. Sa kanyang ikalawang araw, mas marami pang inobasyon at talakayan ang sumabak. Mula sa AI hanggang sa robotics at quantum technology. Puno ng makabuluhang diskusyon ang Day 2 ng London Tech Week na ginanap sa Olympia, London. Tinalakay ng mga eksperto ang AI innovation, kung paano nito pinapabilis ang paglago ng ekonomiya at pagpoposisyon sa UK bilang isang pandaigdigang leader sa artificial intelligence. Tampok din ang mga sesyon sa deep tech, robotics, cloud computing, at cybersecurity. Nagtanghal ang mga founder ng startup sa Founder's Pitch, kung saan ipinakita nila ang kanilang mga makabagong ideya sa harap ng mga panel ng investors. Kabilang sa mga naging bahagi ng usapan ang paggamit ng quantum computing bilang susunod na malaking driver ng AI breakthroughs. Kasama ang mga leader mula sa Tech UK at iba pang organisasyon. Mula sa AI, robotics, at space innovation, patuloy na pinatutunayan ng London Tech Week na ang kinabukasan ng teknolohiya ay ngayon na. Mula sa Olympia, London, nagmarka ang Day 3 ng London Tech Week bilang isa sa pinakaabangang araw dahil sa unang pagdalo ng HRH, Prince William, sa naturang event. Sumali siya sa isang panel kasama ang entrepreneur at podcaster na si Jake Humphrey, kung saan tinalakay nila ang Homewards program, ang advokasya ng prinsipe na labanan ang homelessness sa pamamagitan ng teknolohiya.
Kasabay nito, nagpatuloy ang mga session sa AI Arena, Deep Tech at Climate Tech, kasama ang mga leader mula sa Tech UK at iba pang global companies. Ang tema ng ikatlong araw, Technology Creating Positive Impact. Pinatunayan ng London Tech Week na ang teknolohiya ay hindi lang para sa negosyo, kundi para sa mas malawak na pagbabago sa lipunan. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Balitang AI. Breaking news. Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Isang misteryosong pangyayari ang naganap sa mundo ng Artificial Intelligence matapos ilunsad at agad ding bawiin ng Google ang kanilang bagong AI assistant na tinatawag na Cosmo. Ang application na ito ay idinisenyo bilang isang experimental system na kayang magsagawa ng complex tasks tulad ng organization, intelligent queries, at adaptive task execution gamit ang kombinasyon ng local at cloud-based AI processing. Sa kabila ng advanced features nito, mabilis itong nawala sa publiko na nagdulot ng mga tanong kung ito ba ay isang premature release o bahagi ng mas malawak na strategic testing ng kumpanya. Kasabay nito, may mga indikasyon din na ang Google ay naghahanda ng mas malaking AI integration systems na maaring pagsamahin ang image at video intelligence sa iisang platform. Great day mga ka-AI! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy na lumalawak ang AI ecosystem, hindi lamang si Google ang gumagawa ng malalaking hakbang. Lumalabas din ang mga bagong developments sa larangan ng AI-assisted healthcare, kung saan ang AI systems ay sinusubukan bilang support tools para sa mga doktor at pasyente. Kasabay nito, patuloy namang ina-upgrade ng OpenAI ang kanilang development tools, tulad ng Codex upang gawing mas seamless ang coding workflows at user experience. Sa kabilang banda, patuloy din ang kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang AI companies tulad ng Anthropic at Mistral AI, na parehong naglalabas ng bagong models na may iba't ibang approach sa performance, pricing, at accessibility. Narito ang mas detalyadong ulat. Ang Cosmo ay inilunsad bilang isang experimental AI assistant na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang digital tasks sa isang unified environment. Hindi tulad ng traditional assistants, ang Cosmo ay dinisenyo upang maging flexible sa paggamit ng resources. Maaari itong gumamit ng local processing para sa mabilis na tasks, cloud-based models para sa mas complex operations o hybrid approach depende sa pangangailangan. Ang ganitong system ay nagbibigay ng mas dynamic na user experience kung saan ang AI ay kayang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Bukod dito, ang Cosmo ay may kakayahang mag-handle ng multi-step tasks mula sa simpleng reminders hanggang sa mas komplikadong problem-solving scenarios. Ipinapakita nito ang direksyon ng AI development patungo sa mas autonomous at adaptive assistance.
Gayunpaman, ang mabilis nitong pagkawala ay nagpapahiwatig na maaaring nasa testing phase pa lamang ang system at hindi pa handa para sa full public release. Ang biglaang pag-pull ng Cosmo ay nagbukas ng maraming speculation tungkol sa internal strategy ng Google. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang pagiging premature ng release. Bagamat functional ang system, napansin na hindi pa ito kasing polished kumpara sa iba pang AI assistants na kasalukuyang available sa market. Ipinapakita nito na kahit ang mga malalaking kumpanya ay dumadaan pa rin sa experimentation at iteration bago makapaglabas ng final product. Ngunit may isa pang posibleng interpretasyon. Ang mabilis na launch at pull ay maaaring isang intentional move upang subukan ang public reaction, system performance at real-world usage. Sa ganitong paraan, nakakakuha ang kumpanya ng valuable feedback nang hindi kinakailangang mag-commit sa full deployment. Ito ay bahagi ng mas modern na development strategy kung saan ang testing ay ginagawa hindi lamang sa loob ng kumpanya kundi pati sa controlled public exposure. Sa kabuuan, ang Cosmo incident ay nagpapakita kung gaano ka-aggressive ang innovation cycle sa AI industry ngayon, kung saan ang bilis ng development ay minsan nauuna sa pagiging polish ng produkto. Kasabay ng Cosmo, lumilitaw ang plano ng Google na pagsamahin ang iba't ibang AI capabilities sa iisang platform. Isa sa mga target nito ay ang integration ng video at image generation systems. Sa halip na magkahiwalay na tools para sa iba't ibang media formats, layunin ng system na magkaroon ng unified creative AI engine. Ang ganitong approach ay nagbibigay daan sa mas seamless na content creation workflows. Halimbawa, maaaring magsimula ang isang user sa isang image concept at agad itong gawing animated video gamit ang parehong system. Ito ay isang malaking hakbang sa multimedia AI development kung saan ang iba't ibang modalities ay pinagsasama sa iisang framework. Ang ganitong integration ay maaaring magbukas ng bagong opportunities sa creative industries at digital production. Isa sa pinaka-importanteng aplikasyon ng AI ngayon ay sa larangan ng healthcare. Sa mga bagong tests, ipinakita ng AI systems na kaya nitong sumagot ng medical-related questions ng may mataas na accuracy. Sa ilang trials, mas pinili pa ng mga doktor ang responses ng AI kumpara sa traditional tools dahil sa clarity at completeness ng impormasyon. Bukod dito, ang AI ay ginagamit din sa telemedicine. Kaya nitong gabayan ng mga pasyente sa basic examinations at magbigay ng initial assessments. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang AI ay hindi pa rin kapalit ng human doctors. Sa mga critical cases, mas mahalaga pa rin ang human judgment at experience. May mga systems din na dinisenyo upang i-monitor ang medical conversations at siguraduhin na ang mga ito ay sumusunod sa tamang medical standards. Ipinapakita nito na ang AI ay hindi lamang ginagamit para sa automation, kundi pati sa safety at quality control sa healthcare. Sa hinaharap, maaaring maging bahagi ang AI ng everyday medical support systems, ngunit palaging may kasamang human supervision. Habang lumalawak ang AI applications, patuloy namang ina-upgrade ng OpenAI ang kanilang development tools. Ang Codex ay isa sa mga system na dinisenyo upang tulungan ang developers sa coding tasks. Sa mga bagong updates, mas pinadali ang integration ng iba't ibang tools at workflows. May mga features na nagbibigay daan sa parallel task execution na nagpapabilis sa development process. Bukod dito, pinahusay din ang user interface upang maging mas intuitive at madaling gamitin. Mayroon ding mga bagong capabilities tulad ng improved voice input at customization options. Ang layunin ng mga updates na ito ay gawing mas seamless ang interaction ng developers sa AI tools. Sa ganitong paraan, mas nagiging efficient ang software development at mas mabilis ang innovation cycle. Sa kasalukuyan, mas tumitindi ang kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang AI companies. Ang Anthropic ay patuloy na nagde-develop ng kanilang Claude models na kilala sa kanilang focus sa safety at reasoning capabilities. May mga indikasyon na paparating ang mga bagong versions na mas advanced at mas optimized para sa complex tasks.
Samantala, ang Mistral AI ay naglabas ng bagong model na may malaking parameter size at advanced features. Gayunpaman, hindi ito nakaligtas sa kritisismo dahil sa mataas na presyo at mixed performance feedback. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong ginagamit ng ilang enterprise clients dahil sa pagiging compliant nito sa regulatory standards, lalo na sa Europe. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na hindi lamang performance ang basehan ng AI adoption. Kasama rin dito ang factors tulad ng cost, accessibility, legal compliance at ecosystem integration. Sa huli, ang AI market ay nagiging mas diverse kung saan iba't ibang kumpanya ang nag-o-offer ng iba't ibang strengths depende sa pangangailangan ng users. Ang Cosmo incident ay isang malinaw na halimbawa kung paano nagbabago ang strategy ng AI development. Sa halip na maglabas ng fully polished products, mas pinipili ng ilang kumpanya ang mabilis na experimentation at iteration. Ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na innovation, ngunit may kasamang risk ng incomplete releases. Sa ganitong environment, ang success ng AI systems ay nakasalalay hindi lamang sa technology, kundi pati sa timing, strategy, at user feedback. Habang patuloy na lumalakas ang kompetisyon, inaasahan na mas marami pang ganitong experimental releases ang makikita sa hinaharap. Ang tanong ngayon ay hindi na kung gaano kabilis ang AI development, kundi kung paano ito pamamahalaan upang matiyak ang kalidad, safety at long-term impact nito sa lipunan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Hello, great day everyone! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Siyempre, ito pong inyong likod sa Cholo de Leon Gonzalez. And we are now live here, siyempre sa River Thames. At kami ay nakasakay ngayon dito sa London Eye. Wow! Meron po tayong bisita kasi galing tayo ngayon sa London Tech Week, no? Na kung saan represented ang Pilipinas no? Sa pamamagitan ng DOST, Secretary Solidum, no? Na makakatuwa. At syempre, isa doon sa mga nakasama sa event na yon ay walang iba kundi si Ma'am Realitza. Magandang araw sa inyo, Ma'am. Ayan, magandang araw sa iyo, Pocholo. Magandang araw sa inyo, Pilipinas at maybe on the whole world, no? Nasa ano kami, global stage kami dito sa London Tech Week. I am Dr. Realiza Centeno Canlas. I am a civil engineer, a materials engineer, a patent agent, and this is the reason why I have my startup company called Polite Technology Inc. Ako po ang inventor ng innovative panel system or hollow blocks na ginagamit ko din sa iba't ibang mga ways at pamamaraan. And then aside from that, sabi nga ni Kucholo kanina, no, I was appointed by our President Bongbong Marcos Jr. as an executive member of the National Innovation Council, and that already ended. No? So, bubuin ko na lahat. I'm also the governor of the Science and Technology sector on SDG or Sustainable Development Goals of the United Nations Association of the Philippines. And a lot more, no? Ang dami nating, ang daming racket, ang daming involvement, pero ang pinakamahalaga doon is a startup founder. That's the reason why I'm in London right now. This is also the first time for the Philippines to participate in the London Tech Week. Ayan, sige ma'am, pag-usapan natin mamaya yung London Tech Week, no? Pero unahin muna natin, saan nagsimula ang advocacy mo? Well, first is by profession, civil engineer po. So, paborito kasi yung wet works. Yung wet works, ito yung nag-i-install ng mga concrete hollow blocks, mga tile works, sa mga construction projects. I was involved in the academe for 30 years. No, dito sa 30 years na to, naging very
avid researcher. Hanggang sa ako ay naging innovator when I challenge myself to do experimental research. And then hanggang sa eto na, nung na-appoint na ako ni President Bongbong Marcos, mas lalo ko nang inalagaan yung scientific community. Alam mo, ako, by the way, no, ako ay funded, no? Meron po kasi isang sangay ng DOST na nakafocus siya sa mga pre-commercialization na tinatawag natin. Meaning, mapunta ka na sa market. Ito yung Technology Application Promotion Institute, DOST TAPI. Sila yung nag-facilitate nitong London Tech Week natin, no? Ano ba sinasolve natin problema? Bakit? Ano ba yung... at paano ito makakatulong sa future ng Pilipinas? Apolite Technology Inc. is may tatlo siyang napakagandang features. Number one, it is sustainable. Okay. I am not using cement. So, nag-concoct ako ng sarili kong binders kapalit ng cement. Ang material? Gumamit ako ng mga special binders na ako yung nag-formulate. Bukod dun sa ito ay nakakapag address ng climate change issue or sinasabi natin climate change mitigation, no? Ito din ay 5 times stronger than concrete hollow block. So this is best for countries na palaging may earthquake or may typhoon. Yeah. Ang tanong lang naman lagi ng tao, magkano ba yan? Oo. Well, my product is cost efficient. Pero ano ba tong London Tech Week na to? Well, London Tech Week is said to be one of the most elite, no, and prestigious exhibition in the whole world, putting on global stage different AI technology, deep technology, climate technology. At doon po tayo pumasok sa deep and climate technology. Oo. Well, sa akin kasi dumaan talaga siya sa masusing experimentation. Tapos ma'am, anong mga, syempre, benefits sa atin since nag-invest yung gobyerno? Ano ba babalik sa atin bilang isang bayan, bansa? Alam mo, ang isa sa pinakamagandang naging feedback, lalo na ng immigration ng UK or London, is that they were impressed by the technologies ng Filipino. We're talking of the best innovators in the whole world. And then, humilera tayo doon at nagkaroon tayo ng maraming mga lumapit sa atin ng possible adoption, possible partnership, at nakakataba ng puso yun, di ba? Kudos doon sa 5 na pinadala ng DOST dito sa London Tech Week. Sino yung 5 yan? So we have Litos Manufacturing sa kanya mga the use of zeolite. Path Builder para naman sa AI-based education. Ito yung self-paced learning. And then of course we have the Manila Health Tech, yung sikat na si Dr. Raul Destura na nag-invent ng kit for anti-dengue. At IoTech is about wound healing naman. Mga nasa health sila. Guys, mag-ambas tayo kasi magkakaroon ng parang guerrilla attack or method, guerrilla attack for our startup na gagawin sa initiative ng DOST and all the rest of the government agencies coming very soon with our president. Ano bang papel ngayon ng DICT versus DOST? Oh. Kasi nakikita ko yung overlapping ng ng mga gawain nila. Isa dyan, yung Philippine Innovation Act, Republic Act 11290, kung saan kami nila Earl, yung mga friends mo, no, yung executive member dito. At merong 17 ex-officio or cabinet members na kasama dito. Kasama DICT, DOST, DTI. Aside from that, may kaparallel na naman na tinayo yan. Ito yung tinatawag na Innovative Startup Act. Iba na naman yon na Republic Act. Dito naman, parang limited lang ang kasali. Kasali ang DTI, DICT, and then DOST. In other words, may mga overlap ang mga batas. Gusto ko makilala ng mga ordinary Filipino
na merong nag-exist na tulad nyo. If walang boses yung mga nasa loob, galing sa labas ang magsasalita. Ako, bago ko bumaba as executive member, talaga nakipag-meeting ako sa NEDA, DepDep, no? Because malinaw sa batas na malaki ang partisipasyon ng private sector initiative. Pero hindi tayo magiging buo kung hindi nila tayo susuportahan, di ba? Pwede naman tayo mag-submit kay Secretary Suludum ng position paper and then support tayo ng DOST kung paano. We forge our partnership with AI Talks with the Voice Master sa Radyo Pilipinas, sa ADA TV. We're being seen sa TV, radio, 200 radio and TV stations to ma'am, no? At also, syempre, I'm the founder of AI Education PH. Na part, syempre, ng AI Education PH, itong ating programa, ito yung pinakamalaking programa niya, at AI Negosyo. But hindi kayo mawawala ng trabaho sa AI dahil ang tanging matatalo sa inyo yung mga taong marunong gumamit ng AI. Tama ba, ma? Tama. Pero bago tayo mag-end, I did an AI research under the Commission on Higher Education. This is Big Data Analytics and the use of GIS and AI in predicting the emerging industries. In fact, pagbalik ko sa Pilipinas, pupunta na agad ako sa isang university para sabihin sa kanila yung mga emerging trends on industries using AI. At also, nakakatuwa yung mga ginawa doon sa London Tech Week. Yung pabango, nakita mo ba yun? Yes, of course. Andun din kasi yung isa kong company, yung 11 Labs. I'm the official AI voice of the Philippines. Very nice, no? Ako nagbigay ng boses sa mga Pilipino. At syempre, pananakaw nyo, our program is the official partner, the media partner ng inyong mga programa. Yes, ayun guys. Mrs. Universe Philippines. June 28 ang coronation night. I am the representative of Bulacan. This is proof that scientists are also beautiful. Congratulations naman. Anyway, maraming salamat, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Gusto rin ang ikot ng London Eye. Ang galing mo talagang yan ang AI. Yeah. Nasabi niya yung isa tsaka Ed. Exactly. With that, God bless everyone. Dito lang sa AI Talks with the Voice Master. Maraming salamat po. And this is Rhea Candas. Yes, bye. Okay mga ka-authentic innovators, mula rito sa napakaganda, tahimik at makasaysayang bayan ng Harrogate, United Kingdom, gusto ko iwas sa inyo isang malinaw na mensahe. Ang London Tech Week ay hindi lang event, ito ay paalala. Paalala na ang mundo ay mabilis nang gumagalaw. Paalala na ang teknolohiya ay hindi na pangmayaman lang, hindi lang pang malalaking kumpanya at hindi lang pang ibang bansa. Ang AI, science, innovation at digital transformation ay para rin sa mga Pilipino. Para sa mga guro, estudyante, entrepreneur at syempre para sa mga creative na tulad ko. At syempre, para din sa mga kapwa ko broadcaster, sa mga government workers, syempre sa mga ordinaryong Pilipinong may pangarap at gustong makasabay sa mundo. At ang participation ng DOST sa London Tech Week ay isang malaking hakbang. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakilala ng Filipino technology. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng Filipino possibility na kaya ng Pilipino. Kaya nating gumawa, kaya nating mag-innovate, syempre, at kaya nating makipagsabayan. Kaya rin nating dalhin ang talino, puso at malasakit ng Pilipino sa global stage. Kaya ang challenge ko sa inyo ngayong araw, wag lang kayong manood sa future. Sumali kayo, ha? At syempre, dapat matuto rin kayo. Para ako nandito sa mga schools, Cambridge Road, at Oxford Street. Syempre, sumali kayo, gumamit kayo ng AI ng tama, magbasa, mag-explore at magtanong, mag-create, mag-collaborate, no? At syempre, at higit sa lahat, gamitin ang teknolohiya hindi para man lamang kundi para makatulong. Okay, meron akong 3 tips bago tayo magpaalam, ha. Una, learn one AI tool every week. Hindi kailangan sabay-sabay. Isa lang muna, ChatGPT, Canva, 11 Labs, CapCut, HeyGen, Google Gemini at kung ano ang kailangan ninyo sa trabaho, sa negosyo at pag-aaral. Ikalawa, gamitin ang AI para palakasin ang sariling galing, hindi para takasan ang sariling pag-iisip. AI is your assistant, not your replacement. At ikatlo, share what you learn. Yung ginagawa natin dito. Marami tayong natutunan, no? Kapag may natutunan kang bagong tool, bagong idea, bagong paraan, ituro mo yun sa iba.
Dahil ang tunay na AI literacy ay hindi lang personal skills. Ito ay bayanihan. So mga ka-AI, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, please supportahan po ninyo ang ating programa. Subscribe, follow, like, comment, and share AI Talks with the Voice Master. Also, follow us on Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and all our official social media. At suportahan din natin ang AI Education PH, AI Negosyo, Creative Voices, and Puchology Academy, at syempre The Voice Master. I-share ninyo ang episode na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kaklase, katrabaho, teachers, students, business owners, at lahat ng gusto maintindihan ng AI sa simpleng parahan. Dahil dito sa AI Talks, hindi namin ginagawang komplikado ang technology. Ginagawa natin itong mas malapit, mas malinaw, mas Pilipino at mas makabuluhan. Muli, ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, the AI Voice Master, broadcasting from the beautiful town of Harrogate. Exit natin ito kanina sa London tayo ngayon. Sa Harrogate, United Kingdom. Okay? So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Great day, mabuhay, keep learning, keep creating, keep using your voice for good. And this is the Voice Master saying, bye-bye from Harrogate, UK. For now, see you next week, dito lang sa The AI Talks with the Voice Master. 1, 2, 3, AI para sa masa! Bye-bye! Sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan. Hoy, pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan. Basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. Si Lola Inday, nagtanong habang naglalaba, yung AI ba? Pwede rin sa matanda na? Oo po naman, Lola! Gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan mo.